Ecclesiastes chapter 4. Then I returned and considered all the oppression that is done under the sun. And look, the tears of the oppressed, but they have no comforter. On the side of their oppressors there is power, but they have no comforter. Therefore, I praise the dead who were already dead, more than the living who are still alive. Yet better than both is he who has never existed, who has never seen the evil work that is done under the sun. Again, I saw that for all toil and every skillful work, a man is envied by his neighbor. This also is vanity and grasping for the wind. The fool folds his hands and consumes his own flesh. Better a handful with quietness than both hands full, together with toil and grasping for the wind. Then I returned, and I saw vanity under the sun. There is one alone, without companion. He has neither son nor brother. Yet there is no end to all his labors, nor is his eye satisfied with riches. But he never asks, for whom do I toil and deprive myself of good? This also is vanity and a grave misfortune. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he who has no one to help him up. Again, if two lie down together, they will keep warm. But how can one be warm alone? Though one may be overpowered by another, two can withstand him. A threefold cord is not quickly broken. Better a poor and wise youth than an old and foolish king who will be admonished no more. For he comes out of prison to be king, although he was born poor in his kingdom. I saw the living who walk under the sun. They were with the second youth who stands in his place. There was no end of all the people over whom he was made king. Yet those who come afterward will not rejoice in him. Surely this also is vanity and grasping for the wind. So dito komentan ko po, medyo lihis muna tayo dun sa negative heaven or negative wisdom. No? Medyo positive muna tayo, bright side naman. Yung second section, ito rin naman very familiar text pagdating sa buong Christendom, no? But particularly po, komenta ko lang yung last verse sa section na to, verse 12. Okay? So, dito sa NKJV natin, no, nasa title din siya na The Value of a Friend. But for me, siguro, ano na lang siya, the value by exact meaning talaga na value of human relationship. So, human to human bond or relationship. So, by exact meaning or talagang literal interpretation, then what the king has in mind, of course, dito is talagang, yun nga, ay top to, syempre dito, familial or parent mag-asawa, anak sa magulang, magulang sa anak, magkakapatid. Pero pwede na rin na pag in-interpret ng NKJV natin, magkaibigan. So yan yun naman yung top to siya. But, ayun nga, pagdating, di ba, 9 to 11, makikita nyo, puro literal din talaga yung wisdom na ina-explain. Pag kaya ako mag-focus sa verse 12, bigla siya nag-shift at least naging proverbial. Metaphor na rin naman siya, kaya ito rin yung komentan ko dito. Very self-explanatory, I think naman din yung pag-i-interpret sa 12, pero dadalhin ko kayo sa rurok ng interpretation nito. In line na rin ng New Testament Scripture, which magtatalk na rin siya about Christian fellowship. Okay, Christian fellowship, particularly o rurok pa ng local church fellowship. So, itong comment ko, magiging personal na naman, close to us, applied talaga sa context din natin. Yun, easily pwede nga natin ma-apply siya theologically or spiritually sa church, which kahit sa mga komentaryong nakita ko, lahat talaga kaya naman nilang i-interpret nun, so hindi naman dito ako basta mag-invento ng comment. Mas napili ko kay Matthew Henry, maganda talaga sinabi ni Matthew Henry sa comment niya, sa verse na to, I quote, two together, he compares to a threefold cord.
For where two are closely joined in holy love and fellowship, Christ will, by His Spirit, come to them and make the third. As He joined Himself to the two disciples going to Emmaus, and then there is a threefold cord that can never be broken. They that dwell in love, dwell in God, and God in them. Oh, paganda, di ba? Yun lang, unang-una, with what we have right now, this threefold cord that we have, or that strong bond, strong peace na meron tayo, I commend each and every one of you. Pangunahin na syempre sa mga pastor natin. In a sense, sila nagtrabaho niya para maging matino yung samahan natin. What I can just exhort is ipagpatuloy natin yan. Yung peace na present, prevalent, or existing ngayon, ipagpatuloy natin sa biyaya din ng Lord. So, punta ako dun sa warning side o sa mga negative side. Isa sa mga basta rin nakakaalala ko dito. Hindi ko maalala kung si Pastor rin na yung pinaka-narinig kung nagkwento na ito or nagsimula yung basta parang church pa nga tayo yung nag-speak dahil nasa pintura ng church. It's just a mere paint. Para mag-speak kayo, basagin yung threefold cord bond na meron tayo sa Panginoong Jesus. Parehas na nakakalungkot at nakakagalit. Pintura lang naman yun. Bakit tayo kailangan umabot, masira yung cord na yun na meron tayo. So, kung sa atin, mangyari man yun, or nangyari dito sa atin, si Pastor Joey, design niya to. Kung sino man mag-design sa inyo sa church na ito, kahit anong kulay, I wouldn't mind. Sa totoo lang, hindi naman ako lalago sa gospel at sa pagkaunawa sa Panginoon dahil sa pintura ng church. So, sana iwasan natin yun, hindi mangyari yun sa atin. Huwag lang siguro na huwag naman yung rainbow na medyo pangit na yung connotation na ngayon, twisted na eh. Pero kahit anong kulay, i-design yung church, I wouldn't mind. Okay lang sa akin yun. Tapos, pag ganito yung issue, lagi niyong tatandaan sa akin, laging flashing red light sa akin yung sinabi ng Apostle Paul. Napakit na rin halos si Pastor Joey kanina sa Galatians, di ba? And we quickly quote, may exact text pa din tayo para sa ganitong warning. Okay, di ba? Galatians 5:15, that if you keep on biting and devouring each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Honestly, dito na nangatog yung tuhod ko. Isa sa mga dreadful thing na kinakatakot ko is yung ganun yung mangyayari sa atin. Proven sa world history, maraming imperyo, dinastiya, kingdom, kahit samahan, by outside force hindi masira eh. Pero within the inside, nung nag-crumble sila, parang yung temple ng 70 AD na sinabi ni Jesus, di ba? Not one stone was left standing. So, a gentle warning, kung maybe in advance, sabihin ko na as admonition, okay, kung kayo po yung magiging sanhi para magulo tong fellowship na to ngayon, na mayroon tayong strong bond, sinasabi ko sa inyo, isa ako sa mga kapanglan. And alam ko naman, lahat tayo naman nasa matino ngayon. Ganito rin yung sa loob ninyo. Or maaaring nare-restrain pa kayo dahil takot kaya Pastor Joey o mahigpit. Sa isip-isip niya, mawala lang yan si Pastor Joey sa pastorate, tapos si Pastor Randy lang. Di ba sa akin yan? May namang puso yan. Literal pang iyakin. Baka pag doon ako magwawala pag si Pastor Randy na lang, pasensya ka. Nandito ako o nandito pa ako. At hindi ako si Randy na lalo ka. So, gentle warning, okay? But again, doon nga sa flip side, yes, comment ko kayo, pagpatuloy natin yan, okay? And hindi naman ako basta si Pastor Joey yung malupit eh. Isipin nyo lagi ang malupit o ang kaaway ng kaluluwa natin at ang kasalanan. Yung kasalanan ang sisira sa threefold cord na yan. Yung kababawan natin, selfishness natin, yun eh. Pintura lang talaga yun, but sorry, tumatatak talaga yun sa akin. It's just a mere paint para ma-destroy tayo sa hindi naman tayo umabot. Okay? Or one thing pa, di ba, kahit paano, baka nakapansin yung pag sa binubuo natin yung consti, hindi na ako basta nagsasalita dyan eh. Kasi sa akin, mere guideline na lang din yan. Pag usapan na nakita ko na yung outright sin, at alam natin lahat yan, outright sinful behavior para silahin nyo yung threefold cord na meron tayo sa Panginoon ngayon. Lahat tayo, ipabypass natin eh. Ano na yan eh, guideline na lang talaga yan. Ang true code ito, ang true code. Kung i-apply ko pa, ang true code ay unity and peace of the church. Hindi na natin kailangan ng constitution para i-address. So, pag kasalanan po, kasalanan. Kapag
Guguluhin nyo na yung church, kapag sisirain nyo na yung church, kailangan po kumprontahin. Kahit sino pa kayo. O, hindi ako, kahit honestly sa inyo, dediretso ko kayo, hindi po ako nasisindak sa sino man sa inyo kapag yan ang issue. Okay, so sana naaabot nyo ko. Then, siguro isa lang din, no, yung meron tayong gantong bond sa katotohanan na tinatanggap natin kumpara pa sa ibang mga kapatiran natin. Mas malinaw tayo sa church doctrine, mas malinaw tayo sa pagpapractice ng gifts sa church, patuloy pa tinuturo ng mga pastor natin, ng mga reformed pastors natin, lalo na sa one another principle. We should be 10 times stronger than a threefold cord na nababanggit dito. At sana yun yung patuloy may preserve yung gantong magandang bond na meron tayo. I pray, simula inaaral ko rin to. Pag naglakihan na yung mga anak natin, sana mapagpatuloy nila kung dadalhin at bubuhayin pa ng Panginoon. Etong church na ito hanggang sa 10 henerasyon, dali na yung mga hiram niya dito. Sana mapanatili nila yung threefold cord, strong bond na ito na meron tayo ngayon. And I just really praise God kung I-share ko dito sa inyo, napakagandang bagay, di ba? Na meron tayo, napapalinaw sa atin yung gospel, and yun yan, one great factor ng Christ-likeness is our proper churchmanship.